Kayo ay isang driver na hindi daw masweldohan dahil may problema yung computer. Opo, nasira po. Tapos po, tumiram siya sa akin ng 1,000 para magawa daw. Nagbigay ka ng 1,000 para mapaayos na makuha mo na kagad. Opo. Tapos hanggang kasalukuyan, wala ka pa rin nakakuhang sahod. Pero okay lang ba yung utay-utay na binibigay na bayad? Ay mga ganong klaseng estilo? They're still being employed by this said companies. Susundin natin kung ano nakasulat sa batas. Hindi lang kung kailan gusto ni employer na pasweldohan siya. Paano kung sir, for example, bigay ko muna 7K ngayon, sunod ko yung 20 mil after? Hindi pwede, magiging unpaid wages na po yon. Ayusin niyo na yung mga drivers nyo kagaya nito ni Angelo. Kasi kung hindi, baka ikasira pa ito ng mga kliyente ninyo dahil kinapabayaan niyo yung mga driver. Sir Angelo, kayo ay isang driver na hindi daw masweldohan dahil may problema yung computer. Tama po ba yun? Yun po yung sabi ng namin, yung nangungulekta o nagdidikta. Pagkatapos, anong sinabi sa'yo na dapat mong gawin para makuha mo yung sweldo mo? Sabi niya po, ipalad ko daw po yung mga resibo para masahuran ako ng mapunti. Paano ko po ibibigay yung resibo dahil kinuha niya naman? Anong klaseng resibo yung binabanggit? Delivery receipt. Delivery receipt na nandun naman sa taong kausap mo. Opo. Tapos ngayon, dahil doon, hindi na pwede makuha yung sweldo mo binigay mo naman sa kanya, ginawa naman ng trabaho mo bakit naman hinihingi pa sa'yo ulit? Ngayon sir, matanong ko lang, may nakabanggit kasi dito na kung saan yung computer raw, kung saan naka-record yung kanyang, yung biyahe ay sira daw. Opo, nasira po. Tapos po, tumiram siya sa akin ng 1,000 para magawa daw. Hiniraman ka pa ng 1,000 para dun sa computer. Bakit kayo hiraman ng 1,000? Bakit hindi na lang siya nagsabi dun sa mga boss niya? Yun po ang hindi ko alam. Kasi po mukhang po, ang tingin ko po, tinatago niya talaga. Kasi bakit nasira po? So ang sinasabi mo parang sinadya na sirain yung yung mismong computer. Mukhang ganun po. Hindi ko po masabing ganun. Pero mukhang ganun po. Bakit po? Kasi bakit nasira? Bakit? Lahat ng sweldo namin. Kagaya nito, merong screenshot. Good morning, sir. Yung payslip nyo, sulat kamay ko na lang. Sira PC ko po. Ayaw mag-open power supply niya. Parang bilang tulong mo, nagbigay ka ng 1,000 para mapaayos na makuha mo na kagad. Opo. Ganun po. Tapos hanggang kasalukuyan, wala ka pa rin nakakuhang sahod. Actually po, meron po siyang binibigay na parcel pero hindi po sapat. Hindi pa yun yung buo. Ano ba yun? Yung cut-off ba o yung buong buwan ba hinihingi mo? Kung ano lang yung gusto niyang ibigay, yun lang po yung ibibigay niya. So hindi angkop dun sa pinag-uusapan. Hindi po angkop doon sa mga deliver namin. So may 7,297, bibigay ko Friday sir, then next week yung 20K, ganun. So parang utay-utay. Ano bang klaseng kumpanya yung pinagtatrabahuan mo, sir? Yung Sanjolo, yung subcontract ng Pepsi. So isang malaking soft drinks company, subcon kayo na kung saan kayo ay nagdi-deliver. Tama? Opo, kay Sanjolo po. Okay, Sanjiolo. Ngayon, itong Sanjiolo na binabanggit mo, nagkakaroon ng problema sa pagpapasahod ng sa'yo na utay-utay, 7,000 dito, 20 mil dito. Parang ganun na nangyari, hindi standardized, 15-30. Alam ko, quincenas katapusan dapat kadalasan yung bayad sa'yo. Opo. Ano ka ba? Monday to Friday ka ba pupasok or... Walang oras po, on time po. Lahat ng oras. 24/7, parang ganun. Opo. So, simula umaga hanggang gabi, ganun. Minsan po walang pahinga, minsan meron na din. Tapos maghihintay ng biyahe, ganun po. Pero... Maghihintay ng biyahe, hindi ka magkakaroon ng biyahe. On call, sir. On call ka. Hindi siya on call, sir. Pipila ka talaga para magkaroon ka ng biyahe. Opo. Matanong ko lang, sir, yung sasakyan ba na sasakyan ba yung gamit mo o motor? Truck po. Okay, yung truck. Yung truck ay sa kumpanya, tama ba? Hindi po, sa amin. Sa iyo yung mga driver? Opo, subcon po kami, sir. Hindi, sir. Yung tinatanong ko kasi, di ba, ikaw ay driver ng subcon, tama ba? Opo, pero sa akin po yung truck. Okay. So, parang ina-outsource lang kayo tsaka yung mga truck nyo. Hauler po kami, yung nag-hauler po kami ng mga biyahe. Hauler kayo? Hauler po. Okay. So, para mga mga contractual, tama ba? Tama po. Okay. Attorney, ano pong masasabi ng ating Dolly regarding dito? So, they're contractual type of people, mga subcon under dun sa trucking services company. Sa kanila yung truck, sila ay binabayaran base sa biyahe nila.
Ngayon, ang nangyari, parang ay nagbayad pa siya para lang ayusin yung computer para magkasahod siya. Yung binibigay pa utay-utay, hindi ata kung ano lang kaya bayaran. So ano ba nakikita ng ating DOLE dito? I do understand that they're contractual, but what can we say about this? Well, Sir Carl, unang-una kailangan i-determine muna natin kung ano ba yung sino ba ang may employment relationship ba at sino ba ang employer ni Sir Angelo, no? Sabi niya kanina, sinusubcontract sila, no? Kumbaga, nakadetail yung siya at saka yung truck nila, mag-hauling sila doon Okay. sa Pepsi, doon sa Rosario La Union, di po Okay. ba? Okay, yes. So, ibig sabihin, si Pepsi ay principal at ang kanyang agency, kumbaga ay yun ang kanyang employer, si agency. Unang-una, si agency ang nagpapasweldo sa kanya at gamit nila yung truck. Tatawagan lang sila kung mayroon silang i-deliver. Ibig sabihin, may hiwalay yan na kontrata. Si agency niya, San Julo, Attorney, what if for example, wala pong... na service agreement. Yeah, attorney, what if for example, wala pong kontrata itong tao natin, na complainant natin na lumapit? Okay lang yun, Sir Carl, kasi kapag wala silang written employment contract, yung unang-unang engagement ng kanyang employment ay considered siya na regular employee ng kanyang employer, which is San Julo. Sabihin na natin may namagitan lang sa kanya, siyang nagpasok, si Miss Annalyn na ay ang employer niya ay si San Julo kasi titingnan mo yan kasi kung yung apat na fourfold test na sinasabi na sino ba ang nag-hire sa kanya, sino bang nagpapasweldo sa kanya, sino bang nagko-control sa kanya, at sino ba ang nagdidisiplina sa kanya. Ito po yung mga apat na factors na kinoconsider natin. Okay. Kung makikita natin may employment relationship between si Sir Angelo at ang kanyang agency na si San Julo. Okay. Ngayon, sir, meron din siya pala dito, pinapakita na ID na San Julo Trucking Services. Siya ay isang driver. Nakalagay po dito sa kanyang ID. Yung setup, sir, para lang clear, siya po ay isang driver dun sa kumpanya na kung saan kinukuha siya at yung truck niya bilang serbisyo para mag-haul ng mga soft drinks na ipadala kung saan man ipapadala yon. So yun, sir, yung parang current setup nila ngayon. So given this, ano po ba, sir, okay lang ba yung utay-utay na binibigay na bayad? Ay mga ganong klaseng estilo? Or in these cases, kasi kahit papano, they're still being employed by this said company. So ano pong mababanggit or masasabi na ating DOLE dito? Actually yan, sir, susundin natin kung ano nakasulat sa batas. Hindi lang kung kailan gusto ni employer na pasweldohan siya, no? Dapat sinasabi ng batas ay kailangan sumweldo ang isang empleyado isang beses, at least isang beses sa loob ng 2 linggo or at least 2 beses sa isang buwan sa pagitan ng hindi lalampas sa 16 na interval days. Eh paano kung, sir, for example, bigay ko muna 7K ngayon, sunod ko yung 20,000 after. Paano yun, sir, yung mga ganyan? Hindi pwede, magiging magiging unpaid wages na po 'yon kung mayroong hindi nakumpleto yung sweldo ni Sir Angelo sa loob ng isang buwan Okay. o 2 linggo. Okay. So, sir, ano po magagawa ng ating DOLE given this case? Possible ba mapatawag yung kumpanya para matanong? Kasi yung ganitong klaseng estilo, diskarte, kanya-kanyahan na lang yung nangyayari dito. Walang maayos na sistema na sinusunod. Kaya yung mga tao napapabayaan. Ganito yan, Sir Carl, Ang tanong, nasa company pa ba? Tuloy pa rin ba yung trabaho ni Sir Angelo sa employer niya? Sir, Tuloy pa ba? O Okay. wala na siya doon? Sir Angelo, nandun pa ba kayo sa kumpanya or wala na? Wala na po, sir, kasi nga po, wala na kaming panggas, wala na kaming pangkahit, wala na din pang maintenance sa sasakyan. Kaya minabuti po namin naganap ng ibang trabaho. So, unang-una, Sir Carl, wala nang employment relationship sa ngayon. Okay. Kung mayroon kang monetary claims, ang takbuhan mo ay National Labor Relations Commission NLRC. sa region ng Regional Arbitration Branch. Yan, Regional Arbitration Branch ng region Okay. kung saan yung opisina ng kanyang company, for example, San Julo, nasa Region 1 ka, dito ka sa San Fernando. Yan lang ay isang option, Sir Carl, dahil wala ng employment relationship. Yeah. But ano Meron ba, pa sir, siyang yung option. pinakamabilis na Mayroon siyang option, sir. option? Pwede pa rin siyang lumapit sa amin, sa DOLE. Okay. No? Pwede siyang pumunta ng DOLE, magreklamo siya Okay. sa pamamagitan ng SENA. Alam mo Okay. yung tinatawag nating SENA? Yun ay pinakamabilis. In 30 days, kailangan masettle yung issue, labor dispute nila. Okay. Dalawang options niya, sir. Kung pwede siyang mag-file sa amin, pwedeng personal dito sa Region 1, pwede rin namang online. Okay. Meron kaming online na pagsasampa.
I think, Yes, sir, sir. sana mapadaan sa maayos sa pag-uusap with your help na mapatawag yung kumpanya regarding dito kasi mukhang mahirap talaga yung mga ganyang klaseng pagpapatak mo na parang utay-utay binabayaran yung mga tao. And the number one thing in a business that you cannot discount is yung labor services ng mga tao kasi mga tao yan eh. Hindi naman yan ibang bagay na pwede mo sana, saka muna, pwede delay muna. Hindi po pwede kasi may mga ibang tao din na nagdedepende sa kanila eh. So yun sir, yung parang dahilan kung bakit namin din inilalapit sa inyong tanggapan. So sir, possible ba na maasikaso ka agad kahit within the day, mapapunta namin dyan sa inyong tanggapan para maasikaso? Opo sir, option niya yun dahil nakita ko sa profile niya, tiga Tarlac Kapas pala siya, Kapas Tarlac. Mhm. Pwede rin siyang lumapit sa sa Tarlac Field Office Region 3 kasi doon siya nakatira eh. Pero Okay. kung option lang niya sa amin, pwede siyang online. Maraming salamat sa inyong magiging tulong para dito kay Sir Angelo Samson. Maraming salamat sa inyo, attorney. Yeah, salamat din Sir Carl, mabuhay kayo. Ang ating pong payo, akma doon po doon sa pinapayo ng ating panauhin ngayon, Pwede pong madala na kagad dito doon sa National Conciliation and Mediation Board Mhm. ng Department of Labor and Employment upang maipatawag na po nila kagad. Maumpisahan niyo po yung tinatawag na SENA. Okay. The SENA approach to settling labor disputes. Ano ba yung SENA? Single entry approach to resolving labor disputes. Disputes with management and disputes tungkol po dyan sa mga terms and conditions of employment. Diyan po sa NCMB, National Conciliation and Mediation Board, hindi po kasuhan yan, pero nagpapatawag na po ang NCMB para yung nagrereklamo at yung inirereklamo magkausap ng walang pressure ng kaso at makahanap po ng magandang kalutasan. Yun po yung pangunahing po pwedeng magawa dyan at kung talagang hindi magkakasundo, maglalabas po ng parang certification action yung NCMB para madala na po naman sa NLRC, National Labor Relations Commission. So, talaga pong kailangan kung makakilos itong mga tao pero nagpapasalamat po tayo at dumudulog kagad sila sa help desk. Ipabitag mo dahil dito po nagkakaroon na kagad ng aksyonan na ipaparating at nabibigyan ng tamang pagsulong ng paghahanap ng kalutasan. Maraming salamat po, Ginong Carl Tulfo. Alright. Thank you, Attorney Batas. Alright. So gusto ko lang din sabihin dito sa mismong kumpanya, itong San Julu Trucking Services, ayusin nyo na yung mga drivers nyo kagaya nito ni Angelo. Kasi kung hindi, wala naman problema eh. Baka ikasira pa ito ng mga kliyente ninyo dahil gawa na nangyari na kung saan pinapabayaan nyo yung mga driver. Ang sa amin dito, of course, gagawa kami ng hakbang, tutulong kami dito sa aming complainant para magawa ng paraan itong mismong reklamo niya. So, hindi kami titigil dito. Magkakaroon din tayo ng update. So, with that said, Angelo, nandiyan ka ba? Opo, nakikinig po ako. Asahan mo na tutulong kami at tatawag din namin kaagad doon sa para masimulan na kaagad yung Senate, yung NLRC regarding sa case mo. Alright, sir? Opo. Salamat po. Alright. Maraming salamat din sa iyo.